Lord, happy ka ba sa akin? Magandang araw ng Martes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ipinagdiriwang din po natin ang World Day of the Sick o pandaigdigang araw ng mga may sakit. Idalangin po natin ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman at suportahan sila sa kanilang mga pangangailangan. Pagbati rin po sa lahat ng healthcare workers at nangangalaga sa mga may sakit. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Nagkatipon sa paligid ni Jesus ang mga Pariseo at ilan sa mga guro ng batas na galing sa Jerusalem. Napansin nila na kumakain ang ilan sa mga alagad niya ng may maruming kamay na hindi naguhugas ayon sa seremonya. Sinusunod nga ng mga Pariseo, pati na ng mga Hudyo ang tradisyon ng kanilang mga ninuno at hindi sila kumakain ng hindi muna naguhugas ng kamay. At hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito nililinis at marami pang dapat tuparin. Halimbawa ay ang paglilinis ng mga inuman, mga kopa at pinggang tanso. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo at mga guro ng batas, bakit hindi sinasabuhay ng iyong mga alagad ang tradisyon ng mga ninuno? Hindi nga sila naguhugas ng kamay bago kumain. At sinabi sa kanila ni Jesus, tama ang propesiya ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagkunwari. Nasusulat na pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang labi at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. Walang silbi ang kanilang pagsamba sa akin at kautusan lamang ng tao ang kanilang itinuturo. Pinabayaan nga ninyo ang utos ng Diyos para itatag ang tradisyon ng mga tao. Mahusay na pinawawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos para tuparin ang inyong tradisyon. Sinabi nga ni Moses, igalang mo ang iyong ama at ina at patayin ang sinumang susumpa sa kanyang ama o ina. Ngunit sinasabi niyo na kung may magsasabi sa kanyang ama o ina, inialay na ang pwede kong itulong sa inyo. Wala na siyang magagawang anuman. Ayon sa palagay ninyo, para sa kanyang ama at ina. Kaya pinawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa tulong ng sarili niyong tradisyon. At marami pa ang mga ginagawa ninyong ganito. Maghugas mabuti ng kamay. Iwasan ang infection. Walang tigil ang paalaalang ito noong panahon ng pandemic. Pero para sa mga Hudyo, isang ritual para sa kadalisayan ng kaluluwa ang paghuhugas ng kamay. Tuntunin ng kautusan at turo ito ng mga ninuno. Kaya naman, itinuring na walang galang at marumi si Jesus at ang mga alagad dahil hindi sila naghugas ng kamay bago kumain. Ngunit, binuksan ni Jesus ang kanilang mga mata. Itinuro niya sa mga Pariseo na masigasig na sila sa mga tuntunin ng kautusan at sa mga aral ng mga ninuno. Ngunit, tinanggihan nila ang batas ng Diyos tungkol sa paggalang sa magulang. Nagdahilan sila sa pagsasabi na inihandog nila sa Diyos ang anumang maibibigay sana nila sa kanilang mga magulang. Ngunit, ang batas ng Diyos na nakapaloob sa kautusan ay nakasulat sa puso ng tao. Hindi maaaring palitan ng anumang batas o turo ng tao ang pagmamahal at paggaling sa magulang. Hindi maaaring i-manipulate ng anumang kapangyarihan ng tao ang batas ng Diyos. Pero nangyayari ito ngayon. Kapag ginawang legal ng isang gobyerno ang abortion para daw sa paggalang sa karapatan ng bawat tao na malayang pumili o upang kontrolin ang populasyon. Ganon din sa euthanasia at sa pagpili ng gusto mong gender. Kasi meron tayong daw free choice. Yan ang sinasabi ng mga celebrities at influencers. Ngunit, ang lahat ng buhay ay pag-aali ng Diyos. Siya lang ang makapagpapasya dito.
Walang gobyerno individual na tao ang makakaagaw sa karapatan ng Diyos. Inaanyayahan rin tayo sa ating mga sariling desisyon na laging hanapin ang nakalulugod sa Diyos, maging sa paggawa ng mabuti at sa pagsunod sa mga tuntunin ng pamahalaan at simbahan. Tanungin natin palaging Panginoon, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Happy ka ba sa akin? Kapistahan ngayon ng mahal na Birhen ng Lourdes. Hilingin natin kay Maria na magkaroon tayo ng dalisay na puso upang laging hanapin ang kasiyahan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Espiritu, patnubayan mo ang aming isipan at puso na laging hanapin ang kasiyahan ng Diyos higit sa lahat ng bagay. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.